araw po sa ating kaibigan at mga bro. Maraming salamat at kayo nandiyan dyan na naman para sama-sama tayong matuto. Narito ang inyong Radio 101. At sa araw na ito ay pag-uusapan natin paano mag-produce ng isang radio program. Medyo marami tayong may cover dito pero simulan natin doon sa paano ba dating pinoproduce ang mga radio programs nung unang panahon. Well, dati may step 1. At yung step 1 na yan ay you go to school at you take mass communication. Number 2, mag-enroll ka sa voice training. Bukod doon sa iyong degree, may voice training pa. Step 3, kailangan makakuha ka ng magandang OJT, on-the-job training. Bahagi yan ng iyong kurso. Pero gusto mo na mapunta sa isang kumpanya na talagang tuturuan ka kung paano mag-radio. Step 4, mag-apply ka as a volunteer. Pagka natapos ka ng iyong course, meron ka ng diploma, hindi pa pwede yun eh. Kailangan na matutunan mo yung ropes talaga. So you apply for a volunteer, hopefully you get hired. And then step 5, you learn on the job. Tama, you learn again. Kasi what you learned in school, you'll discover soon enough na hindi pala siya sapat. So you learn from others. You watch and learn. Tingnan mo kung paano talaga ginagawa ang radio production sa tunay na mundo. Then step 6, you start climbing the ladder. Meron din yung mga hakbang. Una, simula ka sa volunteer PA and then to a junior PA or production assistant, to a senior production assistant or PA, and then to assistant producer, and then to producer. Hopefully by that time, naka-5 taong ka na, nagsisimula ka pa lang na gumawa ng actual na radio program mo. But today, nag-iba na po ang panahon. Step 1, you turn on your computer and you start broadcasting. Yun na yun. Ang laki ng pagkakaiba. Napakarami nang nagbago kasi. Well, sa pagitan ng unang senaryo, ng unang panahon, na talagang ang tagal ng dinadaanan ng tao bago makapag-produce ng radio program, at sa panahon ngayon na ang bilis-bilis makapagbuo ng isang radio program, ano ba nagbago? Well, una, yung communication model. Sabi natin ay nung unang panahon, ang communication was one-on-one, di ba? Yung dalawa lang tao nag-uusap, pero nag-move yan towards one-to-many. May nagbo-broadcast na, may nagsasalita na isang tao, kinakausap ang maraming tao, mass media na yon. Pero nag-evolve yan, naging many-to-many. So yan yung communication model na ginagamit natin ngayon. Pati audience ngayon ay nag-uusap na, nagkikreate ng content at nagkakaroon ng interaction among those in the community. So hindi lang iisa ang eksperto na nagsasalita, kundi yung maraming dating kinakausap lamang at tumatanggap ng mga messages, pati sila ay nagsasalita na rin, becoming experts in their own right. Ano pa ang nagbago? Well, yung tools na meron tayo, nandiyan na ang internet, na dati naman ay wala. Nandiyan na yung mga mabibilis na mga apps, kung tawagin, mga software applications. At very affordable na ang mga tools. Ang mikropono, pwede mo nang bilhin. Ang iyong computer, pwede mo na rin bilhin. Hindi mo na kailangan ng isang malaking building na ando doon yung kumpanya ng radyo, ando doon yung kanilang mga equipment na naglalakihan at bago ka makapag-record ng iyong program, nakapag-produce ng iyong radio program, ay ang dami-dami mo munang dadaanan. Well, hindi na ngayon. And then, of course, nagbago rin ang social environment. Nagbago na rin kasi ang radyo ay nagbago na siya ng anyo. Dati siya ay nasa studio lang, ngayon ay remote na. Ibig sabihin, napunta na siya sa field, bumaba na siya sa komunidad. Doon na ginagawa ngayon ang mga radio programs. At isa pang nagbago, of course, there is always an audience. Yan yung social environment natin. Anumang oras sa gabi, kahit madaling araw, meron kang audience. So, hindi na nagsisiksikan doon sa tinatawag na dati prime time na umaga 5 a.m. hanggang 11 a.m. ang prime time. Tapos sa gabi, well, wala na ngayon yan.
Basta tama ang programa mo, tama ang iyong intended na audience na iniisip, at gumawa ka ng programa para sa kanila, may makikinig sa'yo. Hating gabi meron ba? Oo, maraming security guard, maraming mga night duty na mga nagtatrabaho sa iba't ibang mga lugar. Parating merong radio audience. At syempre, nagkaroon na rin ng new normal. Isa yan sa pinaka-recent na pagbabago sa ating environment. Meron ng work from home, work from any place. At knowledge ngayon ay madali nang ma-share. So knowledge sharing is part of the new norm. Yung mga bagay na yan ay mga nagbago na. Kaya ang bilis na ngayon makapag-produce ng radio program. Samantalang marami ang nagbago, marami pa rin mga bagay ang hindi nagbabago. Kaya when you produce your own radio program, tandaan ninyo ang mga sumusunod. Kakaunti lang to pero hindi siya pwedeng baguhin. Number 1, communication is a powerful gift. Tama, makapangyarihan siya. It's from God. Pero ang kapangyarihan niya ay napakalaki. Tatandaan nyo yung scene sa Spider-Man noong 2002. Sabi ni Uncle Ben, with great power comes great responsibility. Napakahalagang tandaan natin na whenever you go in front of a microphone at gusto mong gumawa ng radio program, meron kang sasabihin sa iyong radio program na responsibilidad mo na isipin kung ano magiging epekto ng iyong mensahe, kung paano mo sasabihin yung mensahe mong yon, at iisipin mo ano ang magiging impact o resulta, ano magiging bunga ng sasabihin mo sa ibang tao. Because communication is a powerful tool. It's a gift, yes, pero it's a tool that carries with it great responsibility. Pangalawang hindi nagbabago pagdating sa communication, it can be used for the common good, but it can also be used for selfish gain. It can be good, it can be for good or for evil. Yan, neutral lang kasi itong communication. Ito ay isang gift na pwedeng gamitin sa tama o sa mali. For example, ngayong panahon ng pandemic, there must be communication mula sa mga leaders. At ang communication na yon ay dapat na clear, consistent, credible, and compassionate. Well, itong communication na ito, pagka ganyan ang gamit niya, is the best weapon, the best antidote against the misuse of communication. Ano ba yung misuse na yon? Well, disinformation, fake news. Yan ang isang very contemporary wrong use of communication. So, communication can be used for good or for evil. Keep that in mind pagka gumawa na kayo ng sariling programa. Ikatlo, communication requires continuous innovation. Hindi ka pwedeng basta't araw-araw o tuwing gagawa ka ng radio program, pare-pareho na lang ang ginagawa mo at sinasabi mo. Importante na we stay relevant. Hindi ka pwedeng stuck sa isang estilo lang, isang mensahe lang, isang paraan lang ng iyong pagbo-broadcast sa radyo. Radio demands innovation. So, importante nga nandoon yon sa ating iniisip. Okay, malapit na tayo mag-produce ng program. 3 tanong sa inyong pagsisimula. Keep these 3 questions in mind before you start producing your radio program. Kasi radyo, talagang ang iniisip natin lagi, sino ang nakikinig. Radio is all about the audience. It is not about the producer or the announcer. Okay, tandaan niyo, pagka kayo ay gagawa ng radio program, ang iniisip natin lagi, yung ini-intend nating makinig nito. We call that the intended audience. Number 1, question. Why do I want to produce a radio program? Itong question ito has to do with the impact on your intended audience. Hindi mo pwedeng sabihin na, basta gusto ko lang mag-radio program, gusto ko lang magsalita, gusto ko lang gumawa ng isang broadcast, bahala na sila kung ano mangyayari sa kanila. Kung paano sila magre-react o magre-respond. Well, ang tanong na ito is really about
being responsible with our use of this tool of communication. What do I want to happen to my audience as a result of my radio program? Iisipin mo yun. Laging mayroong influence ka. When you go into a radio program, you're on the way to becoming an influencer. Huwag mong kalilimutan yon. Kahit na nagsisimula ka pa lamang, pagka ito'y tinuloy-tuloy mo, kahit papaano mayroong makikinig sa'yo at ang nakikinig na yon ay mai-influensyahan mo. Will it be for the good or for the bad? Number 2 question. What message do I want to communicate? So kailangan meron kang mensahe. Kung wala ka naman sasabihin, huwag ka nang magsalita. If you don't have anything to say, don't say it. At ito naman ay may kinalaman doon sa relevance ng ating sasabihin sa ating intended audience. Relevant ba siya? So how do I make sure that my audience is interested in what I want to say? Okay, may sasabihin niya ako, pero makikinig ba sila? Interesado ba sila? So ang kailangan dito ay ready ka to study the world of your audience. Kailangan na hindi ka lang nag-assume na mga makikinig dito, palagay ko mga nanay. Palagay ko mga bata. Palagay ko mga seniors. Hindi ka pwedeng mag-assume eh. Kailangan meron kang alam tungkol sa kanila. So pag sinabi mong, siguro mga mga middle-aged parents, bagong pamilya, okay, alamin mo ang mundo nila. And what does that mean? That means na alamin mo ang kanilang mga pangangailangan, ang lengguwahe na talagang nakapangungusap sa kanila, ang kanilang mga pangarap, aspirations, at yung mga struggles nila, yung pain points, yung mga talagang binabalikat nila araw-araw na mga issues. Yun ang pag-aaral ng kanilang mundo. Yun ang ating papasukin once we go into radio programming. And number 3 question, how do I want to communicate my message? Ito ay may kinalaman sa ating pagko-connect, pagkuha ng kanilang attention. I-impress sa kanila, meron sinasabi itong taong ito. Okay, once na you connect with them, nakuha mo ang kanilang interest at attention, and they say, sige nga, pakikinggan ko nga ito, kailangan ay magkaroon ka ng sense na i-engage mo sila in conversation. Huwag ka lang basta salita ng salita. Hihintayin mo ang kanilang feedback para magkaroon kayo ng usapan. So it's not just connection because of interesting things that you will say, but also conversation. Yung inyong interaction with one another. Kasi gusto mong magkaroon ng pagbabago sa kanilang buhay, sa kanilang pananaw, sa kanilang mga attitudes, sa kanilang behavior. Yun ang gusto mong maging impact sa kanila. So, how do I make sure my message gets across? Yan ang kailangang nasa isip natin lagi. So, learning, as we know, is best experienced in the context of a relationship of trust. Kailangan nakaka-build tayo ng isang relationship, halimbawa kaibigan o isang pinagkakatiwalaang mentor, pinagkakatiwalaang guro o mapagkakatiwalaang counselor, source of information na credible. So kailangan ma-build yung relationship na yan. And you don't build that without relationship. Relationship comes from connection and conversation. So yan ang mga tatlong na iiwan ko sa inyo mga questions. Why do I want to produce a radio program? What message do I want to communicate? And how do I want to communicate it? Okay? Sige, ready na tayo na mag-produce ng ating program. Keep in mind that you can take notes and ask questions. At magkakaroon tayo ng pagkakataon na matalakayan sa tamang forum, either sa Inspiradong Guro or sa social media, saan man tayo pwedeng mag-usap. Napakadali na ngayon mag-usap. Okay? So let's produce your radio program. Iba't ibang uri ng mga programa ang pwedeng i-produce. Merong music programs, merong news program, merong news magazine kung tawagin, yung tinatalakay ang bukod sa nag-news ka,
tinatalakay mo rin yung news. Meron ding purely talk program, yung nagsasalita ka lang. Walang music, walang awitan, walang entertainment. Meron ka lang ini-interview, merong nagpapaliwanag ng kanyang story, yan. Or a combination of any of these. Pwedeng ganyan ang itsura ng inyong program. And the first step, narito na, is plan your format clock. Format clock. Ito ay base doon sa hugis ng relo. The clock represents the entire program. And the beginning of the program is the very top. Diyan makikita ninyo sa ating graphic yung itsura ng isang bilog na nagre-represent sa inyong program. The beginning of the program is at 0 doon sa taas, the top of the hour kung tawagin ng iba. And then it goes on as the hand of the clock moves. Then from 0 you go to the 15-minute, the quarter minute mark, and then bottom of the hour, 30 minutes, and then move to the other quarter, 45th minute. Parang gano'n, ano? Parang kang naghahati ng pizza. Well, ayon sa ating graphic, isa sa mga pinakasimpleng paraan para buuin ang inyong program ay mag-isip ng iba't ibang mga laman nito. So, yung clock na yan ay dodrawingan ng segments. Yan ay bibigyan natin ng laman. Kung ang segment or isang bahagi ng programa ay 15 to 20 minutes, baka may 3 segments ang iyong programa kung ito ay 1 oras. Kita naman ninyo how that's working in the clock in the example. Narito ang isa pang graphic that shows in more detail ano ang pwedeng mangyari sa 1 oras na programa na mayroong 4 na segment naman. Itong graphic na ito ay nagpapakita ng format clock para sa 1 oras na programa na may 4 na segments. At ito ay sa pagitan ng mga segments na yan, mayroong nangyayaring break. Mayroong network break, mayroong commercial break, mayroong mga spots na pwedeng mangyari. Pero again, the program starts at the top of the hour. So, as you produce your program in your head muna, drawing kayo ng clock sa inyong head. Ang program ko, gusto ko 30 minutes lang paano yon? So, hindi siya buong clock. Ano lang siya, half lang nung circle, nung drawing. But ang importante ay meron kayong visual image ng inyong radio program. Ang radio, tenga lang Pero kailangan makita ninyo yon sa inyong, in your mind's eye, what the program looks like. So in this example, ay may 4 na segments broken up. So between the segments na kulay blue ay mayroong breaks na kulay purple at yellow. At usually pag sinabi ng isang programa ay para sa 1 oras na block sa isang radio station o sa isang mag-distribute ng inyong programa, yun ay nangangahulugang 59 minutes lamang ang actual ninyong ipoproduce kasi yung 1 minute para mabuo yung oras ay para na rin yun sa radio station itself. Okay, ngayon, ikalawang step, bukod doon sa format clock, ay i-decide ano ang laman ng bawat segment. Typically, ang bawat segment sa isang oras na program ay 15 minutes ang bawat isa. So, ang kailangan ay pinaplano yon. Teka, ang gusto kong audience ay kasi ako ay guro, so ang kakausapin ko ay mga parents ng mga bata. Okay? Sige, tuturuan natin ang mga parents kung paano maging guro din sa kanilang tahanan. Okay, so 15 minutes bawat segment. 4 ang segments ng programang inyong gagawin. Ano ang dapat na laman ng bawat segment na yan? Ang tawag doon ay pag-iisip ng content calendar. Itong calendar na ito ay hindi
petsa, pero naglalaman siya ng kung ano ang inyong ilalagay sa mga segment ng inyong nabuong programa sa bawat araw na ito ay ipoproduce natin. Bawat araw na yon ang tawag ay episode. So, a program episode needs to be filled with episode ideas. Ito ang isang example ng isang content calendar. Ito ay naglalaman ng mga episode ideas at pwedeng ang ating programang iniisip na para sa mga parents ng mga estudyante ay pang Monday to Friday. So, ang segments natin, 4 ang laman ng isang oras. At yung episodes natin ay iisipan natin ang laman from Monday to Friday. Segment 1. Sabihin natin ang segment 1 ay kasi simula pa lang ng programa, bibigyan natin ng konting background. For example, yung ating topic. Yun ay parang report. At bibigyan natin ng konting context yung ating the rest of the program. So itong report na ito ay parang introduction, backgrounder, konting history, konting current events, konting facts or information. Report yan, segment yan. Pwede yan ay may kausap ang host, merong magbibigay ng expert opinion or maglalatag ng mga facts. Yan ang pwedeng maging segment 1. Example lang ito. And then you plan your Monday to Friday na segment 1. Next, segment 2. Diyan papasok si guest, si special guest. At itong guest na ito can be a subject matter expert, isang government official, isang professional educator, isang journalist, isang scientist, isang inventor, isang chef, isang nutritionist, an expert. At ang expert na ito ay kakausapin ninyo doon sa segment 2 ng inyong program. Ilalatag din ito sa content calendar from Monday to Friday. So sa Monday, isang guest. Sa Tuesday naman, another guest. Wednesday, another guest until you reach Friday, nakalimang iba't ibang guest na. So dapat yan ay nakalatag at nakaplano. So, kailangan may magbubook ng guest na yan na part ng iyong team. Kung wala ka namang team, ikaw rin ang gagawa niyan. Segment number 3. For example, pwedeng poll question. Pagtatanong sa iyong audience, sa mga nanay at tatay na nakikinig na gusto mong matuto na maging guro din sa kanilang tahanan. Well, the poll question can be read. Pwedeng ikaw ang magbasa noon. Tapos pwedeng habang ikaw ay nagtatanong, merong sasagot din either by phone, by social media, o kaya nakausap mo mismo, o kaya prior to the actual radio program, meron kang nakausap na several people na sinasagot yung tanong na yon. Yung poll question can be asked of several people. Igagather mo lahat ang answers. And that can form that can be part of the entire program. Nakasiksik siyang lahat sa iisang segment. Segment 3 yon sa ating example. At ang mga examples ng mga poll questions, ano ang palagay mo? Kaya ng mga bata na matuto sa bahay nang walang teacher pero ando doon ang nanay or tatay? Kaya ba ng mga bata yan ngayon? So ang sagot niyan, hindi, oo, di ko alam, yes, pero papaliwanag ko. So example lang yan ng mga pwedeng poll questions. Okay, segment number 4. Dito naman, ay pwedeng, dahil patapos na yung program, ito ang final segment, dito mo na pwedeng i-synthesize ang mga napag-usapan doon sa unang segment, yung report, tapos yung mga highlights ng interview with the guest, yung mga sagot doon sa poll question, at possibly by this time, meron ka ring audience reaction. Pwedeng ang mga nakikinig sa iyong radio program ay tumawag. Kung ito ay live mong ginagawa, ito ay hindi recorded. Ito ay nasa studio ka talaga,
either nasa home studio mo o kaya ay nasa studio sa isang radio station. Basta't i-open mo yung mic, gusto mong mag-text sila, babasahin mo yung kanilang mga tanong o reaction, mag-accept ka ng calls, pwede rin yung mga gano'n. So segment 4 can be audience reaction. And then you wrap it up with your summary. From day to day, meron kang tanong. From day to day, meron kang guest. From day to day, meron kang report. And ganon bumuo ng content calendar. Of course, saan ka kukuha ng mga ideas for your content calendar? Bawat episode, iba-ibang idea. Naku, mauubusan tayo niyan. Well, hindi po. May mga radio programs na talagang tumatagal na ng taon na hindi na uubusan ng sasabihin at pag-uusapan. Saan ka kukuha ng ideas? Well, marami ay kumukuha ng ideas sa mga seasons natin. Holidays, mga headlines, mga trending, mga hashtag. Ang dami. Kung ano ang pinag-uusapan sa mundo ng iyong intended audience, yun din ang ang i-discuss mo. So, importante yon kasi nga doon sa connection. Otherwise, sa iba na makikinig, yung iyong gusto sana nga makinig sa'yo. Okay? Ngayon, step 4 sa ating production. Dahil meron na tayong format clock, meron na tayong segments, meron na tayong content calendar, kailangan ma-determine natin sino ba ang announcer, sino ba ang host nito. Kailangan pati yung segments, meron ding host. Either ikaw na yon or may ibang tao na mag-host noon. Hosting means siya yung pinaka-MC. Siya yung announcer doon. Siya yung mag-introduce, siya yung magpapakilala, siya yung magbibigay ng tanong. So, sa isang segment na yon, pwedeng nag-iisa yung host na yon and maybe doon lang siya mag-appear. It can be na kung ikaw ay nag-iisa lang, lahat ng segments na yan, ikaw. Ang kailangan lang ay malinaw na pumapasok ka na sa bagong segment. So, paano pumili ng host? Paano pumili ng segment host? Well, i-consider mo yung personality, yung communication style, i-consider mo yung suitability ng iyong pipiliing host or co-host sa iyong intended messaging. Ang example natin, program para sa mga parents na magtuturo sa kanilang mga anak sa kanilang tahanan. Therefore, yung ating gustong makuhang host ay makaka-relate sa parents. At ang kanyang style ng pagko-communicate ay bagay na bagay sa mga magulang. So, dapat magulang din siya, di ba? So, ganung mga consideration ang kailangan natin. So, you as a producer may not be the one who will host this program. Pwede kang kumuha ng isang announcer, isang host, at sasabihin mo, meron akong program, ikaw ang bagay na host dito. So, pwede bang ikaw ang mag-host? Yan ang pagdedetermine ng host. Ikalima, meron pa tayong isang step sa pagpaproduce ng ating program kasi hindi pa tayo pwedeng mag-recording o kaya mag-live na program kung wala tayo ng mga tinatawag na imaging elements. Ito ay mga sound elements, mga sound effects, mga background music, mga opening, ang tawag dyan sa industry ay opening billboard. That means yung parating naririnig sa tuwing magsisimula ang program mo. Opening yan. And then, sa dulo rin, merong closing billboard. Ibig sabihin na ito ay recorded na pinroduce. Merong announcer na merong voice talent na magkukwento kung ano ba yung laman ng program na yon. Magbibigay ng iba pang impormasyon. Meron din mga stingers, so drop-ins kung tawagin. Basta't lahat ng mga bagay na papasok doon sa pagpaproduce, pagtatahi ng inyong programa, kailangan ay handa na yon beforehand. Ayun ay ginagawa ng inyong assistant or pwedeng ikaw na rin na gumawa noon ay yung opening, katulad ng narito na naman tayo sa Inspiradong Guro.
Or narito na naman tayo sa Radio 101. Makinig po kayo sa mga bagong matututunan natin sa susunod na 1 oras. Handa na ba kayo? Tara na, simulan na natin. That's a simple opening billboard. Lalagyan mo lang siyempre ng sound effects at background music. Siyempre, kailangan mo ring maging resourceful. So, pwedeng-pwede kang pumunta sa internet para makahanap nitong mga libreng music na pwedeng gamitin para doon. Ang radio ay pantenga, pero pampuso siya. So, napakahalaga na ang pipiliin nating sound effects or music background ay nakakaengganyo. Okay, naririto na tayo sa mga towards the end of our talk today. Kailangan mo ng script. So, magsusulat ka, magta-type ka ng talagang mga words na sasabihin mo. Aba, yung iba yung magsasabi, sanay na ako magsalita. Ako ay guro eh. Well, kailangan mo pa rin sa radyo ng may nakasulat na babasahin. Actually, basahin mo man siya o hindi, kailangan mo ng script. Yung script na yon ang magiging gabay mo, especially doon sa mga lugar sa iyong program na nangangailangan ng accuracy. Tamang bigkas ng pangalan, tamang mga lugar, address, mga petsa, data that needs to be checked and double-checked. So, kailangan sa pagsusulat mo ng script, ini-edit mo yung pinaka-importanteng mga sections para malinaw at naiintindihan. Isa sa mga pinaka-importanteng bahagi ng script ay yung call to action. CTA, call to action. Ito yung bahagi ng script na nagsasabi sa iyong audience ng kung ano ang ipagagawa mo sa kanila. Ano yung assignment mo? Ano yung homework nila na iuuwi? Ano yung dapat nilang simulan at matapos bago kayo magkita-kitang muli para sa susunod na episode? Call to action. You want them to do something. Dapat may maliit na gagawin sila. Either para sa kanilang isipan, para sa kanilang damdamin, o para sa kanilang kilos, sa kanilang behavior. Make sure malinaw sa kanila ang gusto mong ipagawa sa kanila. Katulad ng, okay, dyan na po nagwawakas ang ating palatuntunan ngayong araw na to. At I would like you to do this. Read something before you go to bed. Basa ka, magbasa ka. At kung ano yung nabasa mo, pipiliin mo kung ano yung nabasa mo. Make sure you write down the most important points na tumatak sa iyong isipan and keep them in a notebook. Pinapagawa mo sila ng isang bagay na aaksyonan nila. Make sure the call to action is clear in every episode. Walang nagpoprograma sa radyo na walang ganong iniisip na gagawin ng kanilang audience. Otherwise, para na lang tayo nagsayang ng laway, ng oras, at ng kuryente. Make sure may impact sa ating audience ang ating gagawing radio program. And the call to action is the most important part of how to make that happen. Ikalawa, doon sa script, isulat lagi yung paano sila magbibigay ng feedback sa iyo. Nasa script yon para malinaw ano ang mga cellphone numbers, ano ang website, ano ang Facebook account mo, ano yung paraan para makapag-feedback sila sa iyo. Don't leave them hanging. May tanong sila, na-stimulate mo ang kanilang pag-iisip, gusto nila magtanong, gusto nila mag-react, kailangan malinaw sa kanila kung paano nila pwedeng gawin yan. That's the feedback loop that we are looking for. Finally, 1 or 2 minutes na lamang po, kailangan bago tayo sumabak sa pag-produce ng program, malinaw na sa atin ang program profile ng iniisip nating programa. Itong program profile na ito ay isang paraan para ma-track natin yung program from episode to episode. Kung ito'y tumagal ng linggo, buwan, taon, may tendency itong mag-digress, maiba ng direksyon. Pero the program profile keeps it in line. Itong profile program na ito ay mayroong program description, program information, ito'y basic data ng tungkol sa partners, tungkol sa sponsors,
meron kang program objectives doon sa program profile. Yung objectives na yun, yun yung desired outcome na gusto mo para sa iyong audience. At nandoon din ang iyong program strategy. Intended audience, yung papaano sila mag-feedback sa iyo, papaano mo i-manage yung feedback nila. Bahagi yon ng program profile. At syempre, kasama rin yung papaano naka-integrate ang radio program mo sa social media. So ito'y binilisan ko lang yung program profile. I won't show you. Ito, okay, sige. Pwede kong ipakita sa inyo yung isang sample ng isang program profile. Ito ay okay. Basically, it's a program profile that's been produced by one of our stations sa Zamboanga City. At sinasabi rito nga, meron silang gustong mabuong isang programa. Bago ito ipa-approve sa station manager, kailangan malinaw muna yung pagkakasulat. So, I'm sure magkakatulungan tayo tungkol sa pagbuo niya na as you begin your production of your radio program. Maraming salamat sa pag-engage ninyo sa ating Radio 101. Sana makita ko ang marami sa inyo na talagang papasok talaga sa radio production at magkakaroon kayo ng inyong sariling radio programa. Ito po si Efren Paljorina. Maraming salamat. God bless you. Mabuhay ang mga guro.